Naghahanap ka ba ng trabaho abroad na konti lang yung requirements pero malaki yung sahod at higit sa lahat, government to government process, walang placement fee? Baka itong video na 'to ay para sa'yo. Yorobunanyo nga sa'yo once again, Gerard here from K-Learn Korean Language Training, 4 times CPS Topic Exam Passer, at 10 years na po ako nag-a-assist sa mga gusto magtrabaho sa Korea. We are not agency po, okay? So bale, kung may kamag-anak ka, kapatid, kaibigan, kakilala na 18 to 37 years old, no criminal record, kahit hindi tapos ng pag-aaral, kasi hindi naman kailangan ng diploma sa process ng pag-work sa Korea. Ipanood nyo sa kanila itong video na to, o kung ikaw ay interested, panoorin mo yung buo ng video na to para maintindihan mo yung process. Okay? Sa Pilipinas, ang daming mga graduate every year, tapos ang konti naman ng trabaho. Okay? Kung may trabaho man, ang baba naman ng sahod. Kaya, pinapakilala ko sa inyo ang EPS topic. Ito ay programa ng Korea. At actually, maraming bansa din ang nagtatrabaho sa Korea. Maraming mga sending countries. Okay? Isa ang Pilipinas dito. Bale, hindi ganun kalaki or kadami ang requirements ni Korea para makapagtrabaho ka doon at sumahod ng malaki. Tapos ang EPS topic is kailangan yung mag-aral ng Korean language at maipasa yung Korean language exam. Yun lang yung pinaka main requirements ni Korea. Tapos sasahod ka na ng malaki. Up to 100,000 basic salary. Wala pa yung OT, wala pa yung mga night shift dyan. Malaki po yung sahod sa Korea kahit i-search nyo. Ako din, galing na rin ako ng South Korea at marami akong mga estudyante na nandun na rin sa South Korea. At malaki po talaga yung sahod. Dito sa EPS topic, ang kailangan talaga natin is mag-aral lang tayo ng Korean language kasi yun lang yung pinaka main requirements nila. Walang diploma, hindi sila nakakailangan ng diploma, hindi sila nakakailangan ng work experience, basta may pasa mo yung Korean language exam, may chance ka nang maselect ng mga Korean employer sa Korea. At yung process nakikita mo through online. Bawa kung kailan ka na-select, kung may pumili na ba sa'yo na employer, makikita mo siya through online, kaya wala ka ditong ka-scam. Tapos ito ay government to government process. Si Korea at DMW lang ang nag-uusap about sa process, sa pagbabayad ng mga plane ticket, dun sa DMW yung ginagawa, hindi sa mga agency, okay? Actually, walang agency ang nagpapaalis, tanging si DMW lang, para sa inyong kaalaman. Si DMW lang may karapatan na mag-process ng mga papers, ng mga visa, ng mga dapat bayaran, plane ticket kapag paalis na kayo. Huwag na huwag kayong magbabayad dun sa mga nagpapanggap na learning center na sinasabing agency sila at direct sila sa Korea. Mali po yun. So tanging DMW lang ang nagpo-process ng mga papers, ang nagpapa-exam. Tapos kung merong nagyaya sa inyo na may agency daw na direct na sa Korea, huwag kayong maniniwala. Lahat na nagtatrabaho sa Korea na legal, dumadaan sila sa pag-exam, Korean language exam, at kailangan nilang makapasa. Pag sinasabi nila sa inyo na wala ng exam, X na yon, scam na kagad yon, okay? So ito yung tunay na process, EPS topic process. Kailangan lang natin mag-aral, may pasa yung exam, may pasa yung skills test, yung medical, and then may chance na tayong ma-select ng mga Korean employer. Di ba ang laking opportunity nun kung may mga anak kayo, kapatid, kakilala na tambay-tambay lang, ML-ML lang, paaralin nyo sila ng Korean language, tapos i-assist namin sila sa buong process. Okay? I-guide namin sila step by step hanggang sa makaalis sila. So dito sa K-Learn, affordable naman yung tuition fee. Kung kayo interested, pwede nyo akong i-DM dito sa TikTok or sa Blue App, K-Learn Korean Language Training. Tapos share ko lang, ako ay galing na rin ng South Korea noong 2014, tapos 4 na beses na akong pumasa sa exam, at 10 years na akong nagtuturo at nag-a-assist ng mga interested na magtrabaho sa Korea. I guess sapat na yung mga credentials ko na yun para pagtiwalaan nyo kung mag-assist sa inyo at magturo sa inyo ng Korean language para makapagtrabaho kayo sa South Korea. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa Pilipinas, ang baba naman ng sahod, 'di ba? Minimum ang baba, tumataas 10-10, 20-20 lang ang tinataas, 'di ba? Tapos same lang din naman yung pagod. Pagod ka sa trabaho dito sa Pilipinas,
Same lang din yung pagod sa Korea pero magkaiba yung sahod. Ang laki ng sahod sa South Korea compare dito sa Pilipinas na parang pantawid buhay lang talaga, pantawid pang araw-araw lang talaga siya. Tapos kahit mag-search pa kayo diyan sa TikTok, sa red app, sa blue app ng mga successful na nasa Korea, makita nyo lahat sila nag-aral. Okay, so yun lang pinaka main requirements talaga ng EPS topic. Yung mag-aral kayo ng Korean language, maipasa nyo yung exam, at meron na kayong chance na ma-select ng Korean employer. Kaya again mga lods, kung meron kayong mga kapatid, kaibigan, kakilala na naghahanap ng trabaho at hindi makahanap ng trabaho dito sa Pilipinas, why not try learning Korean language para makapasa kayo sa exam at ma-select kayo ng employer at sumahod kayo ng malaki sa South Korea, di ba? Kagandahan pa dito mga lods, wala siyang placement fee. Bali kapag pumasa ka sa exam, kapag paalis ka na, plane ticket lang yung pinaka-problemahin mo tsaka ibang babayarin sa DMW like yung mga SS, mga pag-ibig, ganyan. Yun lang, main anong babayaran mo lang yung plane ticket talaga. Kasi nga walang placement fee. So bakit walang placement fee ang Korea? Kasi direct na siya sa Korean government. Okay? Ito maraming bansa din ang nagsisend ng mga workers sa Korea, hindi lang yung Pilipinas. Bali 17 yata na countries, Asian countries ang nagsisend din ng mga trabahador sa South Korea. Kaya kung ako sa'yo, kung ikaw ay sawa na sa minimum ng Pilipinas na sobrang baba, try mong mag-aral ng Korean language dito sa K-Learn. Iga-guide kita sa process hanggang sa makaalis ka. Malaki talaga yung sahod doon at hindi ka magsisisi kasi kapag nandun ka na, magtatrabaho ka, tapos sasahod ka ng nasa 100,000 basic salary, wala pa dyan yung ano. Or least babaan na natin, let's say 80,000 basic salary, di ba? Wala pa dun yung mga night shift mo, yung mga holiday work mo, ganon. So, mas lalaki pa siya pag may mga night shift ka, mga OT. Lalaki pa talaga siya. Kaya minsan umaabot mga student ko ng 150, 120, ganyan per month. As in talaga. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki, kung patambay-tambay ka lang dito at tas ang hirap maghanap ng trabaho dito, try mong mag-focus dito sa pag-aaral ng Korean language para makarating ka ng South Korea. Patulungan mo yung family mong maiangat sa kahirapan at maging financial stable ka. Kaya sabihan nyo na yung mga kaibigan nyo, mga kakilala nyo, kamag-anak nyo, i-share nyo tong video na to para mapanood nila ng buo. Papanood nyo sa kanila ng buo para maintindihan nila yung process, okay? Again, ang pagkukorea, kailangan nyo makapasa sa exam, Korean language exam, kaya kayo mag-aaral. Yun lang yung pinaka main requirements na kailangan nating i-focus. Kaya kapag nag-enroll naman kayo dito sa K-Learn, i-guide ko naman kayo throughout the process magmula sa pagtuturo ng Korean language, sa step-by-step na application hanggang sa makalis kayo papuntang South Korea. Subok na po itong si K-Learn kasi 10 years na ako nagtuturo tapos 4 na beses na rin ako pumasa sa exam galing na ako ng South Korea. So may share ko sa inyo yung knowledge ko about sa EPS topic, experiences ko sa Korea. Kaya kung ikaw ay interested na mag-aral, magtrabaho sa Korea, DM mo na ako dito sa TikTok, follow mo ako, share mo yung video ko. Meron din ako sa Blue App, K-Learn Korean Language Training. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na itong video, i-message mo ako, i-share mo to sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kakilala mo na qualified sa 18 to 37 years old na makapag-aral at mag-take ng exam. I-pa-message mo lang dito sila sa akin. Kaya once again, maraming salamat sa panood ng video. Kung natuto kayo or nagustuhan nyo itong video na to, baka pwede nyong i-share, i-follow ako. Tapos hanapin nyo rin ako sa Blue App, K-Learn Korean Language Training. Once again, maraming salamat po sa panood ng video. This is Gerard from K-Learn Korean Language Training, 4-time CPS topic exam passer, and 10 years na po nagtuturo at nag-a-assist ng mga interested magtrabaho sa South Korea. Maraming salamat po sa panonood at magandang araw po sa inyong lahat. Annyeong!